legislation now being discussed sa both chambers of Congress with regard to the amendments to the AMLAC. Dahil merong comment yung International Task Force Against Money Laundering na masyadong mahina ang batas sa AMLAC dito sa ating bansa. At kung hindi natin i-amend yung law para lalong palakasin, no, itong batas sa AMLAC, we are in danger of being blacklisted. What does being blacklisted mean? That remittances from other countries will not now be allowed to pass through the banking system. So, importante yung pinag-uusapan ngayon sa Senate. As a matter of fact, I believe Senator Dingona was the one trying to defend the amendments, and he was faced with tough questions, no? Dahil mukhang merong mga ilang senador na takot na bigyan ng mas malaking karapatan ang AMLAC sa kanilang kapangyarihan. Sa ngayon, ang ginagawa lang po ng AMLAC, nagtratrack po sila ng mga financial transactions within the banking system of at least 500,000 pesos and more, or its equivalent in foreign currency. Bakit po may takot? Pwede po bang maabuso itong power ng AMLAC? Well, hindi naman. Meron, for example, meron rin po tayong sad experience. Na-flag na po yung, for example, yung case ni General Garcia. Na-flag na po ng AMLAC na there are big movements of cash in the banking system. Bago magkaroon ng freeze order, kailangan pumunta ng court, no, bago ma-freeze yung isang account para hindi ma-withdraw yung pera. By the time nakuha yon, nawala na yung pera. So, yun yung isa sa mga pinag-aaralan po ngayon ng Kongreso at Senado, kung kailangan pa ba pumunta sa korte para ma-freeze yung isang account. Alam ko kasi ang objective ng AMLAC ay para makahikayat ng mga foreign na may pera na dito i-deposito sa ating bansa ang kanilang dolyares. On the other hand, tanong siguro natin kay Attorney Trixie, meron din tayong pangangailangan ngayon for more transparency in our banking system dahil nga merong dirty money or itong mga perang galing sa illegal. Sa tingin mo, Attorney Trixie, saan tayo makakabenepisyo in making sure that our dollar accounts are secret, hence inviting foreigners to deposit here, or our banking system is transparent na hindi tayo naglo-launder ng pera? Actually, dalawa kasing interests yun na kailangan balansihin natin. So, meron tinatawag na balancing of interests. Kung babalikan natin, no, for instance, ang Anti-Money Laundering Act, ang ini-envision yan is, sa AMLAC alone, pwede na silang mag-issue ng freeze order. Kaya lang humigpit nga yung batas. So, ngayon, Court of Appeals na lang ang pwede mag-issue ng freeze order at saka ng order for opening of the data. Kumbaga, para imbestigahan lang yung account, kailangan pang pumunta sa Court of Appeals, hindi sa ordinary regional trial court, hindi sa doon talaga sa CA. At although didinggin nila as though it were a TRO, kumbaga continuous yung hearings, matagal pa rin bago maka-freeze ng account. So this does not help us pagka ang hinahabol natin organized crime, large-scale graft and corruption. Hindi siya nakakatulong. So internally problematic tayo on that. On the other hand, in order to convince investors, kailangan daw may secrecy of bank deposits on dollar accounts. Yung batas na yun dun sa foreign bank deposits was created quite some time back. So siguro... Well, we needed the dollars to be here. At that time, yes. Ngayon siguro, oras na rin para i-revisit ng Kongreso kung ganun pa rin yung kondisyon ng society natin. Kung ang ekonomiya natin, ganun pa rin katindi yung pangangailangan na willing tayong mag-concede sa foreign currency deposits na gawin pa rin sikreto. Ang tingin ko ngayon is mas matindi ang pangangailangan na tignan at matigil ang large-scale graft and corruption at organized crime kesa yung paghikayat ng foreign investors. Merong magandang quotable quote si Gio eh. Ito daw, ano yung Gio, sabi mo, itong AMLAC ay korte na kinakatakutan ng mayaman. Hindi kinakatakutan ng mahirap. At least meron, diba? Kasi konti lang yung bagay na kinakatakutan ng mayaman. Hindi Tulad natin, na mga ordinaryong mamamayan, tulad natin, Mark, na walang milyon-milyon na ipinasa-pasa sa mga accounts. May gusto idagdag si Congressman Erin. No, kung babalikan po natin yung history ng foreign currency deposit law, sa totoo lang,
ito po ay hindi absolutely confidential dati. As a matter of fact, yung bank secrecy law, yung exceptions doon, kinopya sa exception sa foreign currency deposit law. Kailan nag-iba? Yung at ginawang absolute confidential Kailan po? ang panahon po ng martial law. So, yung ninyo halatang may ibig sabihin, no? Dahil Ibig sabihin doon, either naintindihan namin o O hindi nila naintindihan. Para dun sa mga hindi pa buhay nung martial law, hindi nila Oo, naintindihan. para sa hindi nakaintindi, subukan nating ipapaliwanag kay Professor Xiao. Naku, mahirap nang magsalita, ano? Pero anyway, kinakabahan lang ako. Kaugnay kasi ito dun sa sinasabi na, 'di ba? Sabi ni TJ Ginggona, Senator Judge Ginggona, no, na dapat palawakin natin ang saklaw ng AMLAC, no? Dahil ito yung magpoprotekta sa atin dun sa money laundering nga. Large scale na kamkam ng pera, no, at nilalagay sa mga dollar deposits, no? Pero ang gandang panukala nun kasi malalaman na natin kung sakaling meron ng mga ano naman kung mayayaman kayo kung nakukuha nyo naman yan sa tama at yan ay nakalagay sa inyong SALN, walang problema dyan. Pero nagtataka naman ako, bakit may mga ito, hindi po ako nagbibintang, nagtatanong lang po, natanong ng taxi driver, bakit bigla na lang na parang ayaw ng mga senator, ng ibang senator judges, kasi daw, kailangan daw may confidentiality, no? Kung hindi ka naman nagtatago ng pera, ba't kailangan mo ng confidentiality, hindi ba? Doon ako kinabahan. What if, and watch out for this, what if lang, not because of technicality, but this AMLAC thing na naipasok ngayon, dahil dyan, ma-acquit. Dahil lang dyan, ma-acquit si Chief Justice Corona dahil ayaw din nilang mangyari sa kanila yung nangyayari kay Chief Justice Corona. Posible ba yun, Attorney JJ, na ma-acquit dahil sa takot nilang buksan din yung kanilang dollar account? Ganito yan, may views kasi yung mga tax experts, no? Ito, tandaan natin, sabi ng mga tax experts o ng mga may doctorate sa taxation law, ang dollar deposits daw is not required to be reflected in the SALN. Bakit? Again, because of the Foreign Currency Deposit Act, right, Attorney Trixie? Sabi doon, the only time that you can reveal it o ilabas mo to is if you consented at ilagay mo sa SALN mo, oo, may dollar deposit ako. But the BIR said, we're not worried about it kasi may withholding tax naman yung interest ng dolyar na yan. Remember, yun ang sabi ng BIR, may withholding tax yung interest ng dollar deposit. But the question is, if you are holding a public position, a high public position, what is your duty? Your duty is utmost honesty and transparency. Kasi ayaw natin na nakaupo ka sa gobyerno at magtataka yung taong bayan, ba't kaya mong bumili ng bahay sa ibang bansa? Tandaan mo na ang Pilipino ay bugbog na sa history na laging nadadaya. So, ang gusto niya, just be honest with me. Kung mayaman ka talaga nung una, sabihin mo sa una pa lang. Walang problema yon. At kahit may bahay ka pa kung saan-saang parte ng bansa, walang problema. My take on this is, even if tax experts say that may withholding tax ito, at dapat may consent mo, ang sa akin, iba na po ang panahon ngayon. Ginagamit na po itong dollar deposits para maglipat ng pera galing sa masamang paraan. So para wag tayong pagdudahan ng ibang tao at wag tayong i-persecute ng ibang tao, let's be honest with them and tell them, eto, may dolyar ako. Okay, Cathy, sabihin mo na. Sasabihin ko na meron pong katanungan ng aming kasamang si Veronica Baluyot. Thank you, Cathy. At nice kong tanungin both Attorney Ifurong at si Congressman Erin Tanyada bago ibigay sa mga estudyante. Meron kasi lumabas na ulat na meron daw grand conspiracy para idiin si Chief Justice Corona. What do you think about this? Attorney Ifurong, ang grand conspiracy ba ay posible sa panahong ito? Posible, pero mahirap patunayan. Madali kasing napaka-powerful kasi sa akin siguro ang tiniteorize ng side ni Chief Justice is the President is behind all this, di ba? Madali yon. Katulad yan, nakita sila congressman doon na nagpunta sa Malacanang, so madaling mag-isip na may conspiracy nga yata, di ba? Pero sa totoo lang mahirap patunayan Ano lang tayo hanggang hinala na lang at hanggat walang tawag dito, hanggat walang state witness, na manggagaling doon sa inner circle ng alleged grand conspirators na to,
wala tayong makukuhang ebidensya not unless na may parang yung anong tawag natin doon, yung may whistleblower ika nga sa within the same group na may grand conspiracy against the Chief Justice. Pero it's possible but it's hard to prove. Okay, tanungin mismo natin kay Congressman Eri na nasa Malacanang daw. Well, hindi. Unang, bago ko sasagutin yung tanong mo, yung tanong ni Nikki, no? Para sa akin, dinadivert na yung issue yung usapin tungkol sa may conspiracy at lahat. Ang tanong, meron pa paglabag ng batas ang ginawa po ng ating punong maestrado. At dito, yan ang basic Yun ang dapat tignan natin. Whether there is a conspiracy. Of course, you will expect government agencies to do its job to investigate if there was a violation of law. No? Yun ang mandato nila, yun ang trabaho nila at gagawin nila parati yan. Ngayon, sa tanong kung nasa Malacanang po ako kahapon, ako pumunta doon pero na-late nga ako ang sinabi po sa akin ni Congressman June Abaya nung ako'y dumating, nasa driveway na po sila paalis, gusto rin po nilang ma-confirm kasi may kumakalat na po balita kahapon na paalis po si Mrs. Corona at meron pong movement of money. So, we were trying to figure out if there's a way to confirm this, no, and what can be done with regard to this issue. Okay, maraming salamat Congressman Erin, at meron tayong katanungan mula sa ating mga estudyante. Unahin natin si Nika Lopez ng Lyceum Cavite para kay Congressman Erin Tanyada. Sir, kung sakaling guilty po ang hatol kay Chief Justice Renato Corona, gaano po katagal ang proseso para may alis po siya at paano po siya mapapalit? Well, yung unang tanong, gaano katagal? Gaano katagal po bago siya may alis po sa pwesto? Well, once magkaroon po ng hatol ng conviction, automatic na dapat po na siya po ay dapat umalis sa Korte Suprema, no? Yung parusa po ng ating impeachment court ay dalawa lang naman po, conviction or acquittal. Pag conviction, removal from office plus perpetual disqualification to hold future office. So yan po yung parusa ng pwedeng ipataw ng impeachment court. Okay, Nikki, bago ka magpatuloy, itong tangkang pag-alis umano ni Mrs. Corona ay dinenay na po sa pahayagan. So meron na pong opisyal na denial tungkol dito. Okay, at ngayon may katanungan tayo mula kay Crisel Carlos ng Lyceum Cavite para kay Attorney JJ. Crisel? Good afternoon, Attorney. So my question is, ano ang magiging epekto sa pagkakasabon ni Harvey Ke sa Kaya Natin Movement? Magiging epekto? May epekto po ba yun? Siguro dun sa kaso, no? Or dun sa kanyang testimonya? Ang epekto nito sa kaso, una, pwede kasing, yung na-insulto na kasi yung ating punong mahistrado sa Senate Impeachment Court na pinuntahan kasi siya ni Harvey Ke na may kasamang media. So parang for him, it's an insult na, are you trying to influence me? I am aware na may report na ganyan ng AMLAC. Huwag mo na akong bigyan ng mga papeles at dokumento na bigay na naman ng anonymous na tao. Siguro yung epekto. Kay Professor Carl, kasi ang question din, Attorney JJ, is yung epekto dun sa movement. So from the point of view of civil society, yung mga NGO, sa tingin mo merong, nagagamit palagi, chilling effect, yung kastigo doon sa mga nagnanais tumulong sa gobyerno through the NGO, civil society group. Isang epekto po, napansin ko over the days na yung Facebook page, for example, ng Kaya Natin Movement, ang daming bumatikos sa nangyari na parang, ano ba to, good governance, pero mukhang hindi naman pinapractice what you preach. So one effect is, there is a considerable number of people online who are having second thoughts about the movement. But I know the people, I have friends in Kaya Natin and I've been part of it, and parang matitino naman talaga yung mga tao doon. So, may miyembro po ba talaga? Dahil meron naman. Ni Senator Miriam, Parang kine-question niya kung isang